Bakit biyahe ka ng biyahe, punta sa ibang bansa, wala ka na, ang naiuwi mo lang pledges. Yung huli mong biyahe, ni-pledge, wala na. Mataas ang mga presyo ng lahat ng bagay, bumalik na yung mga droga. Pangako pa lang, wag na dun sa mga kapalpakan sa mga pangako na lang Yan po yun, bago nyo po sabihin na hindi na po kinakailangan si Tatay Digong dahil sira na ulo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Natin. Wala naman kasi may ibabato kay PBBM. Naku, napakarami na po namin na ibato. No? Ang dami po namin binabato. Gusto mo ba isa-isayin namin? Nasaan yung 20 pesos na bigas? Bakit mataas ang presyo ng bigas? No, bakit hindi mo na ituloy yung build? Bakit wala kang tinatayo na 1 million na pabahay, no? Bakit biyahe ka ng biyahe, punta sa ibang bansa, wala ka na, ang naiuwi mo lang pledges. Yung huli mong biyahe, ni-pledge, wala na. Ang naiuwi niya mula sa Czechoslovakia susuportahan kita. Support na lang, wala nang pledge. Ang dami po namin NFA, daga, surot. Gusto niyo po ba isa-isayin namin? Brownout sa NAIA, no? Yung mga pondo na bakit na aprobahan niya mga pondo, hindi niya binito. Yung mga insertion dyan sa national budget, bakit pinirmahan niya pa rin kahit sangkatutak ang insertion? Yan pagkakaiba nila ni Digong Tatay Digong, nung panahon ni Tatay Digong, yan po, no? Binabasa niya yan lahat kasi alam ni Tatay Digong yan Mataas ang mga presyo ng lahat ng bagay, bumalik na yung mga droga, no? Hindi, sa tingin mo ba wala? At eto pa, yung mishandling ng West Philippine Sea. So, sasabihin mo wala kaming naibabato. Kaya nag-iimbento na lang. Ang dami. Sa dami nga hindi namin masasabi lahat kagad Mga walang pagtugon sa mga smuggling, no? Smuggling ng bigas, smuggling ng sibuyas. Wala po natugunan diyan. Simpleng-simple mga plastic ng LTO, sasabihin mo wala kami maibutas. NFA, bakit binenta ng mura? Milyonaryo, bakit yung may milyonaryo tayo, may mga taon tumatama sa loto ng isang tao 20 beses sa loob ng isang buwan. Napakarami po. Bulag ba kayo? Kala mo wala kami masasabi. Ang dami naming masasabi. Ano sabi niya? Wala naman kasi maibabato. Puta, ano tawag niyo? Sa mga pangako pa lang, wag na dun sa mga kapalpakan sa mga pangako na lang Di ba? Pasensya na kayo, talagang nawawala na leeg. Kasi taliwas dito sa sinasabi nito, kain tulog. Kain tulog na lang ito pa. Irrelevant badong. Ito. Irrelevant ba kung naniniwala kami sa sinasabi ni Roque o hindi? Ang punto, pinagtatanggol ni Roque si Digong. Nadulas siya sa sinasabi. Kung mali yan, papabulaanan lang yan ni Digong sa pagsasabi ng walang ganyang agreement. Di niya masabi baka ayaw niya sumama loob ni si. O baka lang. Baka lang pala yung sinasabi mo. Ito irrelevant kung naniniwala kayo kay Roque o hindi. Relevant po sa akin Kasi binabato nyo na yung sinasabi ni Roque sa mga Duterte. Ang sinasabi ko ganito, hindi kayo consistent.
no? Si Roque, nung nagsasalita siya tungkol sa pulburon, nung nagsasalita siya tungkol sa iba't ibang bagay, sinasabi nyo, ano si Roque? Fake news peddler. Pero nung nagsalita si Roque na may gentleman's agreement, putya, lahat na kayo, gentleman's agreement, gentleman's agreement, ano ba talaga? Naniniwala ba kayo kay Roque? O, hindi po pwede na inaakusahan nyo si Roque. Sa inyo po yan eh. Kayo po yung kino-question ko. No? Ang kino-question ko sa inyo, paano yung paraan nyo ng pag-iisip? Very selective. Hindi kayo consistent. Si Roque, sinasabi nyo na fake news peddler. Tapos sasabihin nyo ayon kay Roque. Di ba? Pag ang tao hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo pwedeng i-quote. Parang China yan eh. Naniniwala, hindi kayo na, walang naniniwala sa atin. Sa sinasabi ng China na kanila yung ayungin, kanila yung kalayaan, kanila yung buong spratlys. Wala po naniniwala sa China. Oh, pero nung sinabi ng China na kaya namin kayo binobomba dahil hindi kayo tumupad sa kasunduan namin ni Digong. Bigla kayong naniwala na may kasunduan sila. Be consistent. Kasi kung paniniwalaan nyo na may kasunduan ayon sa Chinese official, may kasunduan si Tatay Digong tsaka hindi nga niya sinasabing Tatay Digong. Sinasabi nila may kasunduan kami 20 years ago. Imposibleng si ano yun. Imposibleng si Tatay Digong yun. Di ba? Oh. May kasunduan kami ng may nakipagkasundo sa amin 20 years ago. Natatanggalin niyo yung barko na yan. Bakit nariyan pa rin hanggang ngayon? Kaya namin kayo, actually palusot lang ng China yun. Napahiya kasi sila sa buong mundo. Bakit nyo tinitira yan? Ang lit-lit na bansa ng Pilipinas. Walang napapahiya nga. Akala nyo ba sikat na sikat tayo sa buong mundo? Sikat na sikat tayo dahil mukha tayong kawawa. Nagmamakaawa kasi tayo. Okay. Basa pa. Oy, may inchik na sumagot. Hindi kailangan sirain si Digong. Sira ulo na siya, pinagkalulo niya ang Pilipinas sa China. O, kita nyo, ang batayan nyo, yung inchik na sumagot. Kung ang batayan nyo nga ng inchik, kung paniniwalaan nyo yung mga inchik, paniwalaan nyo rin yung sinabi nila na kanila lahat yan. Bakit pa tayo nakikipaglaban? Pinaniniwalaan nyo pala. Dapat consistent kayo. Halimbawa, na may nabasa ako tungkol kay Ninyo. Hindi ako naniniwala sa mga binabalita ni Ninyo. Consistent ako dyan. Lahat ng sabihin niya, wala akong tiwala sa mga impormasyon na kayo po siya. Sinabi lang ni Ninyo na nagdadala siya ng chiching sa Malacanang. Kinagat na kaagad ng mga vlogger nyo. Di ba? Okay. Na naman yung pagtataksil. Kailangan hindi na raw kailangan siraan si Digong. Sira ulo na siya. Paano nyo po nasabi na sira ulo? May medical certificate po kayo? Alam nyo po, ako tignan nyo gusto kong mag-live ng 1 taon. Kasi nga, busy ako sa pagbablog eh. Sabi, humihingi ako ng certificate na nilagay ko doon na yung may mental disorder. Ay, hindi po kami nagbibigay ng ganyan. Sabi nung ospital. Kala ko yung mga certificate lang na buryong ako eh. Baka makasakit ako ng tao. Yun yung nilagay ko sa sulat ko. Kaya gusto ko magpahinga muna. Gusto ko kasi mag-concentrate eh. Ayoko pa mag-resign noon. Gusto ko mag-concentrate sa pagbablog.
Ang sagot sa akin na ospital eh, ay hindi po pwede yun. Susuriin muna kayo ng aming, susuriin muna kayo ng aming ano, ng aming psychiatrist o psychologist. Kung talaga may tama kayo. Yan po yun, bago nyo po sabihin na hindi na po kinakailangan siraan si Tatay Digong dahil sira na ulo. Eh, kinakailangan po may hospital po muna yan. No?